So, good day guys, no? Medyo masaya tayo ngayon kasi yung video natin regarding doon sa renewal ng permit to operate ng ating power generator set para sa compliance with DNR ay finally na-approve na po siya. So, after long month, syempre dahil may mga additional requirements na hinihingi. So, medyo tumagal yung ating application. At the same time, good thing kasi at least nalalaman natin kung ano-ano yung mga kailangan na idagdag doon sa requirement para sa pag-renew ng permit to operate. So, bibigyan ko yung update at kung ano-ano yung mga requirements na kailangan ihanda nyo once na mag-renew kayo ng permit to operate. So, itong video na to is addition doon sa una kong in-upload para doon sa kung paano siya step by step i-fill up yung mga form. Then dito sa video na to, ito na yung pinaka latest at ito na yung na-renew na yung ating permit to operate. Napakita ko rin kung ano yung mga dinagdag natin na requirements. So, pakita ko sa inyo ngayon itong sa OPMS ng DNR. So, permit to operate, actually apat kasi yan, pero yung pinakataas, yung mayroong date, yun yung aking start date kung kailan ako nag-renew, nag-fill out. Then, kaya mayroong ibang mga application, hindi na natuloy. So, dito sa status niya, makita nyo approved. So, date approved, ayan nakalagay, February 18, 2025. So, ito yung action, view. So, click natin yung view na yan. Ngayon, dito, sinasabi, so, this application has been approved. So, i-click yung ating download permit to operate certificate. Pero, yun nga, share ko sa inyo, kung ano-ano yung mga dinagdag kong requirements para dito. So, para medyo mas maintindihan at yung meron akong konting paliwanag regarding lalo na doon sa geotagging na tinatawag. So, kasi doon sa mga requirements nila, attach a picture using geotagging. So, doon ko din nalaman na meron palang application para gumamit tayo ng geotagging pagkukuha tayo ng picture ng required photos. So, pupunta ako sa attach. Ngayon sa attach, eto, makikita nyo, ito yung mga requirements na sinabit ko. So, genset PTO, submit MOP for emission MC03 acknowledgement receipt, screenshot. So, ito yung screenshot ng self-monitoring report. Then, emission calculation, preventive maintenance schedule. So, ito, preventive maintenance schedule para to sa mga hindi required doon sa emission test. Kasi, since na standby generator set naman tayo, ito yung mga kailangan i-upload o i-attach doon sa additional requirements. Last, monthly records of power interruption. So, dapat meron kayong records doon simula ng 20 kung kailan man ninyo re-renew siya. So, start ng year kung kailan meron kayong monitoring ng power interruption. Tapos, screenshot. So, meron dyan akong screenshot. So, yung screenshot, ito yung nakalagay na photos with geotag. So, itong photos with geotag, ito yung itong screenshot na to kasi tingnan natin siya. So, yan siya. So, ito yung aking in-upload na screenshot. Itong SMR. So, mula 2020, 2021, 2022, 2024. So, 5 years kasi 5 years yung ating permit to operate. So, ito yung kanyang description, SMR. Tapos, ito yung mga dinagdag ko na mga pictures. So meron dito nakalagay fuel tank. So, as instructed ng officer, so
yung ating fuel tank, kailangan i-attach natin using photos with geotag. So kung ano yun, ito, tingnan natin siya. So ito yung aming photos ng fuel tank. So makikita nyo dyan yung geotag. Ito, kailangan makikita siya na merong date kung kailan mo siya pinicturan. So yan. So using geotag, kailangan nyo mag-download sa phone nyo ng GPS camera. So para makapag-picture kayo na merong lalabas na date kung kailan siya pinicturan. Tapos meron din yung longitude, latitude. So click pa tayo ng isa. Then nung na-upload ko na yung mga yun, actually mabait si officer ng DNRY kasi binibigyan tayo, ginaguide tayo kung ano-ano yung mga kailangan natin i-upload. Actually sila yung nagsabi sa akin na i-download ko yung itong apps na to para makapag picture ako with geotag. So nandun yung instruction nila malinaw, so talagang hindi tayo malilito at guided tayo talaga kung ano-ano yung mga kailangan natin gawin. So ang maganda kasi doon, once na actually ito nakailang return ako ng nagte-text kasi sa akin yan, nag-message. So automatic yun, once na may return, mag-notify sa SMS ko yan, one of our officer return your application, please check your application status, tapos kung ano yung mga instruction nila. So unti-unti, once na nabigay mo siya, halimbawa 8 yun, sample 8 yung findings sila sa akin, yung 8 na yun, so nilagay ko ng nag-update ako ng bago. So pag submit ko ulit, return ulit siya, kaya tumagal yung ating application, return ulit siya, pero nababawasan na. So at least nakikita doon na unti-unti na lang natin na meron tayong mga kailangan ng gawin hanggang sa ito na, finally ang huling-huli nilang return nila yung magbibigay na sila ng order of payment. So once na magkaroon na ng order of payment, so babayaran na. So pag nabayaran mo na, i-upload mo yung official receipt ulit doon sa OPMS mo. Then after mga 1 week, yun na, mag-text na ulit o mag-notify na ulit si TNR na approve na yung inyong application ng permit to operate renewal. Ito based kung ano yung experience ko today. So nag-notify siya na approve na siya. So kaya nung pag balik ko after ko dun sa training ko kay LLDA na download ko na o na print ko na yung aming permit to operate. So para makita kung approved na siya talaga at meron na, so papakita ko sa inyo ngayon. So click. So nagbubukas na siya. So ayan na po siya. So permit to operate, meron na po akong bago. Ayan na po siya. So yun guys, so ito yung videos is addition dun sa aking unang in-upload na kung paano siya i-apply, kung paano mag-fill out ng mga step by step doon sa online application ng ating renewal ng permit to operate. Then guys, kung may mga tanong, comment lang. Then maraming salamat at shoutout kanina kay Miss LC ng isang establishment na isang sa mga subscribers natin na nakasama ko sa annual Continuing Environmental Education Seminar. So annual yon, prior ka mag-renew ng discharge permit, meron tayong annual training. So nakasabay ko siya kanina. So maraming salamat Miss LC at nice to meet you. Dahil napakabait mo at pinasatabi mo pa ako para makapagkwentuhan tayo kanina. Then doon ulit sa mga nagko-comment dun sa Facebook page, sorry kung medyo late ako mag-response, hindi ko kagad nakikita. Doon din sa mga nagko-comment sa YouTube. So
Don't worry, lahat naman yan po ay sasagutin ko hanggat kaya kong magbigay ng tamang sagot. Hindi po ako nagmamagaling, ayoko pong magbigay ng mali. Hanggat maaari gusto kong makatulong sa ating mga ginagawa. So ulit, maraming salamat po sa inyo lahat.